Magandang gabi sa inyo mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Ang kwento nating ito ay ipinadala ng isang tagapakinig natin na nagngangalang Erwin. Maraming salamat sa Yo Erwin sa pagpapadala ng kwento mo. Ang lihim sa Hotel Grand Cordova, ang silid 313. Matagal nang kilala ang Grand Cordova Hotel sa bayan ng Santa Cruz. Isa itong luma at matikas na gusali na itinayo pa noong dekada 70. Pero may isang silid na hindi basta ino-offer sa mga bisita, silid 313. Ayon sa staff, mula pa noong taong 1998, walang opisyal na tumuloy dito. Pero halos buwan-buwan, may reklamo ang ibang guest na katabi ng kwartong iyon. Iyak ng babae, mahina sa una, tapos lalakas na parang may dumaraing at humihingi ng tulong. Hindi raw guni-guni, kasi ilang beses na rin itong narinig ng mga hotel crew mismo. Ang simula ng lahat, noong Agosto 2022, napadpad sa hotel si Erwin, isang ahente ng insurance na madalas bumiyahe. Puno ang karamihan ng hotel dahil may convention sa bayan, kaya't wala siyang gaanong mapagpipilian. Sabi ng receptionist, "Sir, last room na po ang available, pero nasa ikatlong palapag. Room 311 po." Wala siyang idea tungkol sa alamat ng silid 313, kaya pumayag agad siya. Magkatabi lang ang room 311 at room 313. May manipis na dingding na naghihiwalay. Pagkatapos mag-check-in, tahimik ang paligid. Nasa kalagitnaan na siya ng pagbabasa sa kanyang laptop nang bigla niyang marinig ang mahina ngunit malinaw na paghikbi mula sa kanan, mismong direksyon ng room 313. Unay binaliwala niya, baka maid na napaiyak o guest na may problema. Pero habang tumatagal, nagiging mabigat at malalim ang iyak. May kasamang boses na parang bulong, "Tulungan mo ako." Kinilabutan siya. Sumilip siya sa labas ng pintuan pero madilim ang pasilyo. Ang pinto ng 313 ay nakasara, walang ilaw sa ilalim, walang senyales ng tao. Bumalik siya sa kwarto at tinakpan ng unan ang tainga. Pero kahit anong gawin niya, rinig pa rin ang tinig hanggang 2:00 ng madaling araw. Ang ikalawang gabi. Kinabukasan, tinanong niya ang housekeeper na si Aling Feli. "Ate, may nakatira ba sa 313 kagabi? May narinig kasi akong umiiyak." Napahinto si Aling Feli, tumingin sa paligid bago sumagot, "Sir, wala pong guest doon. Matagal nang walang gumagamit niyan, mula pa nung may nangyari sa isang babae doon." Hindi na siya dinetalya ng matanda, pero naramdaman ni Erwin na hindi dapat tinutuloy ang usapan. Kinagabihan, mas maaga siyang natulog. Pero bandang 2:00, muling narinig ang iyak. Mas malapit, mas malinaw. "Buksan mo, ayoko na rito." Parang hindi na galing sa kabila ng dingding, para bang nasa loob na rin ng kwarto niya. Napapikit siya ng mariin at pilit nilabanan ng takot. Pero nang idilat niya ang mata, nakita niyang bahagyang nakaawang ang pintuan ng kanyang banyo. At mula roon, lumalabas ang manipis na anino ng isang babae. Paggising ng umaga, hindi na nakatiis si Erwin. Pinuntahan niya ang security guard na si Mang Rene, na matagal nang nagtatrabaho doon. Ayon kay Mang Rene, noong 1998, may tumuloy sa 313 na babaeng bagong kasal, si Clara. Mag-isa siya nang dumating, iyak ng iyak, at ayaw magpaliwanag kung nasaan ang asawa. Kinagabihan, natagpuan siyang nakahandusay sa banyo, putol ang pulsong may hawak na matulis na salamin. Pero ayon sa ibang kwento ng staff noon bago siya natagpuan, may mga bisitang nagrereklamo ng malalakas na sigaw at kalabog sa kwarto at may nakakita pang may lalaking nakaitim na sumilip sa bintana mula sa loob kahit wala dapat doon. Mula noon, pinasara ang kwarto. Pero hindi daw iyon tuluyang napahinga dahil buwan-buwan may naririnig pa rin. Sa ikatlong gabi ni Erwin, nagpasya siyang mag-record gamit ang phone. Inilapag niya ito sa tabi ng kama saka pinilit matulog. Bandang 2:00, may narinig na kaluskos. Kasunod ang pagpitik ng ilaw. Maya-maya, kumalabog ng malakas ang pader mula sa direksyon ng 313. Pagmulat niya,
Bukas na ng kaunti ang pinto ng kwarto niya at malamig na hangin ang dumadampi. Doon niya nakita, isang babae, basang-basa ang buhok, suot ang lumang damit pantulog na may mantsa ng dugo sa dibdib. Namumugto ang mga mata nito habang nakatingin diretso sa kanya. "Tulungan mo ko, natatakot ako." At bago siya makagalaw, bumukas ang pinto ng 313 mula sa kawalan. Walang kumakatok, walang humahawak. Mula sa dilim, lumitaw ang aninong lalaki na nakaitim at biglang hinila si Clara papasok. Sumara ang pinto ng malakas. Kinabukasan, nang suriin niya ang cellphone, malinaw na naroon sa recording ang iyak at ang tunog ng dalawang tinig na nag-uusap pero hindi maintindihan kung anong wika. Umuwi si Erwin ng araw na iyon at nangakong hindi na babalik sa hotel. Pero minsan, kapag tahimik ang gabi at nakapikit siya, rinig pa rin niya ang mahinang bulong. "Buksan mo! Ayoko na rito!" At dito na nagtatapos ang unang bahagi ng ating kwento. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. May sarili kang kwento? I-send sa tambayancreepy@gmail.com. Abangan ang part 2. Tignan natin kung ano ang mga susunod na kababalaghan na mangyayari. Ingat kayo mga katambay!